Bea anak, nandito na si Mama. Ruben? Mahal, halika may ipapakita ko sa'yo. Tingnan mo. Mahal, ubos ang paninda kong suman ngayon. At ito pa nakuha ko na yung wheelchair na bigay ng barangay. Sa wakas, hindi na tayo mahihirapang ilabas si Bea kapag magpapaaraw. Salamat talaga sa Diyos. Napakabuti niya sa atin. Mahal? Teka, anong oras na ba? Ay, alas 7 na. Tapos na dapat ang trabaho pag ganitong oras. Mahal? Nandito na ako. Nakauwi na ako. Teka lang, baka nasa kwarto. Oh, nandito ka lang pala. Kanina pa ako nagsasalita eh. Kamusta ng trabaho mo? Teka, bakit ka nag-iimpake, mahal? Saan ka pupunta? Aalis na ako, Carmela. Hindi ko na kaya. Aalis? Ruben, anong ibig mong sabihin? Teka, pag-usapan natin to. Ano bang nangyayari, mahal? Nakakapagod na kasi lahat, Carmela. Itong buhay natin, paulit-ulit na lang. Kahit yata magkandakuba na ako sa pagkayod araw-araw, wala pa rin nagbabago. Laging kulang. Pagod na ako. Pero Ruben, lahat naman tayo pagod na. Hindi ba't ginagawa natin to ng paraan para kay Bea? Hindi na sapat yun. Hindi sapat si Bea bilang dahilan para pilitin ko mabuhay araw-araw para sa inyo lang. Gusto ko namang mabuhay para sa sarili ko, kahit sandali lang. Hindi sapat. Mahal, bakit ka naman nagsasalita ng ganyan? Andiyan lang si Bea sa kabilang kwarto. Baka marinig ka. Kung pagod ka na sa trabaho, pwede naman natin gawa ng paraan eh. Maglalako pa ako sa gabi. Tatanggap ako ng labada kahit linggo. Hindi mo na kailangan mag-overtime. Hindi mo na kailangan pumasok sa rest time mo. Ako nang bahala, mahal. Basta huwag mo lang kaming iwan ni Bea. Tingnan mo, Ruben, nakakuha na ako ng wheelchair niya. Hindi na natin siya bubuhatin araw-araw. Hindi ba't sabi mo, sumasakit na yung likod mo? Ngayon mas magaan na, di ba? Ito yung gusto mo noon, di ba, mahal? Please, huwag mo kaming iwan. Kaya natin to. Kaya pa natin to. Hindi mo naiintindihan, Carmela. Hindi lang ito pagod sa katawan. Pagod na rin ang puso ko. Hindi naman to yung buhay na pinangarap ko noon eh. Pero pamilya tayo, Ruben. Mag-asawa tayo. Nangako tayo sa Diyos, diba? Sa hirap at sa ginawa, magkasama tayo. Mahal, huwag naman ganito. Ruben, huwag naman. Ruben, nakikiusap ako. Huwag mo naman kami talikuran ni Bea. Kailangan ka ng anak natin. Mahal na mahal kita. Kayanin pa natin, mahal. Kahit mahirap ang buhay, basta magkasama tayo. Yun ang mahalaga sa akin eh. Yun ang kailangan ng anak natin. Patawad, Carmela. Pero hindi ko na talaga kaya. Hindi ko na kayang mabuhay kasama kayo. Ruben! Sandali lang, Ruben! Huwag mo naman kaming iwan! Ruben! Magandang araw po, Sir Jupiter. Ako po si Carmela. Isa po akong ina at ang aking kaisa-isang anak na 13 taong gulang ay may sakit. May cerebral palsy po siya. Dahil dito hindi siya makalakad o makapagsalita. Palibhas ay bata pa ako noong nabuntis at nakapag-asawa. Hindi na rin po ako nakatapos ng pag-aaral. Ganoon din ang aking asawa na nagtatrabaho bilang construction worker. Ako naman po ay nagtitinda ng kakanin tuwing umaga para kahit paano ay makatulong sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Ang ikikwento ko po ngayon ay ilang taon pa lamang nakalilipas kaya't sariwa pa sa puso't isipan ko. Lalo na ang itsura ng aking anak noong silipin ko siya sa kanyang silid. Bakas sa mukha niya ang kagustuhan niyang tawagin ng kanyang papa para pigilan ito.
Pero dahil sa kanyang kondisyon, hindi niya yun nagawa. Awang-awa po ako sa anak ko ng mga oras na yon, Sir Jupiter. At bilang isang inang nasasaktan, hindi ko inakala kung saan ako dadalhin ng matinding galit mula ng araw na yon. Iyan na nga ba ang sinasabi ko sa asawa mong yan? Unang tingin ko pa lang talaga sa lalaking yan nung dinala mo siya sa bahay ko. Hindi ko na gusto ang kakapalan ng mukha niya. Aba, nagawa niyang sabihin niyo sa kanyang anak, sa sarili niyang dugo at laman. Napakawalang kwenta. Baka po may masama na nangyari sa trabaho niya. Susubukan ko siyang kausapin bukas. Hayaan ko muna siya na magpalamig sa ngayon. Pero Carmela, may mga sabi-sabi sa paligid na nakikita yung asawa mong may kasamang babaeng madalas. Ang sabi pa si Katrina daw, yung bagong salta. Ano ba ate? Tinanong ko na siya tungkol dyan. Hindi naman daw totoo yun. Tsaka ayoko maniwala sa mga sabi-sabi lang. Mas kilala ko ang asawa ko kaysa sa mga chismosa dyan sa tabi-tabi. Ay, ang sa akin lang naman, bakit hindi mo muna subukang alamin nga? Bakit kasi bigla-bigla na lang aalis siyang si Ruben? Tsaka talaga namang may kalandian yung asawa mo eh. Ate naman, hindi ganun ang asawa ko. Mabuti siyang asawa at hindi niya ako lolokohin. Mabuti. Mabuting asawa ba ang iiwan kayo basta-basta dahil pagod siya? Haba Carmela, tigilan mo ang pagiging uto-uto mo sa asawa mong yan. Hiniwalayan ka na nga. Naiisip mo pang hindi ka magagawa lokohin. Hindi ko alam na Baka may pinagdadaanan lang siya. Baka nahihirapan lang talaga siya sa buhay namin. Kilala ko ang asawa ko. Babalik na yun kapag natauhan siya. Ikaw, Carmela, kailan ka ba matatauhan? Hanggang kailan ka magbubulag-bulagan, ha? Kahit harapan ka ng niloloko, pinipili mo pa rin magtiwala? Dahil asawa ko siya. Dahil siya ang ama ng anak ko. At dahil wala na akong ibang kakampi kundi siya. Ay, anak, hindi ko sinasabing madali itong pinagdadaanan mo. Pero anak naman, mas mahihirapan ka pag patuloy kang aasa ng aasa sa asawa mong malinaw na bumitaw na sa pamilya ninyo. Ay, Carmela, iniwan ka na niya. At hindi mo kasalanan yun. Pero wag ka naman sana magpakatanga pa sa lalaking yun. Hindi na siya babalik. At kung bumalik man siya, wala na siyang karapatan para tanggapin pa ninyo. Inay, ate, paano ko ba tatanggapin to? Paano na ang anak namin? Paano na si Bea? Hindi ko kaya na wala siya. Lalong hindi mo pwedeng ipaubaya ang anak mo sa isang lalaking handang iwan kayo mag-ina na walang pakundangan. Ay, at saka nandito kami, di ba? Ako, si Inay, tutulungan ka namin. Pero kailangan mo ring tulungan ang sarili mo, Carmela. Salamat. Pasensya na. Hindi ko lang alam kung paano ako magsisimula ulit. Umandar ang gabi na akala ko'y ayos na ako. Natanggap ko na ang lahat ng nangyari, Sir Jupiter. Pero sa tuwing babaling ako sa kabilang bahagi ng kama at makikita kong bakante ang pwesto na dati hinihigaan ng asawa ko, para akong naubusan ng hininga sa pagpipigil ng aking luha. Sa sobrang sakit ng dibdib ko, halos matumba ako habang lumalabas ng kwarto patungong kusina upang magsalin ng tubig sa baso. Nanginginig ang aking mga kamay at hindi ko alam kung bakit. Kung dahil ba sa panghihinayang, sa galit o sa matinding pagkamuhi ko kay Ruben. Ruben na minsang nangakong kailanman ay hindi niya ako iiwan. Dahil doon tila nawala na rin ako sa sarili. Lumabas ako ng bahay, nakayapak at naglakad patungo sa barracks na kadalasan ay tinutuluyan ni Ruben tuwing napapagod na siyang maglakad pa uwi. Ngunit pagdating ko roon, hindi ko akalaing dodoble pa ang galit at sakit sa puso ko. Ruben! Ruben! Si Carmela to!
tayo mag-usap. Pakiusap, mahal. Pag-usapan natin to kahit sandali lang. Oh, Carmela, ikaw pala. Pasensya ka na. Tulog na tulog si Ruben. Napagod ng husto eh. Gusto mo bang pumasok? Tuloy ka. Katrina, anong ginagawa mo dito sa kwarto ng asawa ko? Ewan. Naglaro lang naman kami ng asawa mo. Pero wag mo sanang mamasamain ha. Balita ko, hiniwalayan ka na rin naman niya, hindi ba? Kaya sa madaling salita, akin na siya. Hayop ka. Totoo pala. Kabit ka ng asawa ko. Hoy, Carmela! Huwag mo ako minumura, ha? At huwag ka rin maingay dahil baka magising si Ruben. Alam mo, ang mabuti pa, umalis ka na. Malinaw naman na hiniwalayan ka na ni Ruben para sa akin, di ba? At siguro naman, hindi na kailangan isa-isahin pa sa'yo kung paano nangyari yon. Itsura mo pa lang. Alam mong hindi mo ako mapapantayan. Kaya umalis ka na at bumalik ka na dun sa anak mong lumpo. Ang kapal din ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mong kabit ka. Ayop ka. Sisirain mo ang pamilya ko dahil sa kakatihan mo. Oo, alam kong maganda ka at wala akong panama sa'yo. Pero mahal ko si Ruben. Yung pagmamahal na hindi mo kayang ibigay. Kaya habang nakakapagtimpi pa ako, layuan mo ang asawa ko. Mali ka ng hinahamon, Carmela. Oo, hindi ko mahal ang asawa mo. Katawan lang niya ang habol ko sa kanya. Pero Carmela, ang asawa mo, baliw na sa akin. At kapag umalis ako, hahabol at hahabol siya sa akin. Hindi gaya ng pag-iwan niya sa inyo nang walang kwenta mong anak. Isa pang masamang salita tungkol sa anak ko at matitikman mo ang galit ko, Katrina. Isa pa! Subukan mo pa! Carmela? Ruben, bakit mo nagawa sa akin to? Minahal kita. Di minsan hindi kita niloko. Wala akong ibang minahal kundi ikaw, Ruben. Paano mo nagawa lokohin kami ng anak mo? Alam mo, Carmela, umuwi ka na. Tapos na tayo at hindi na maaayos yun. Nasabi ko na lahat ng kailangan ko sabihin sa'yo. Kaya pakiusap. Huwag mo na kaming guluhin ni Katrina. Dito na ako masaya eh. Ito ang pangarap kong buhay. Kasamang mahal ko. Mahal mo? Oo, Carmela. Hindi na kita mahal. Si Katrina na ang mahal ko. Patawad. Pero hindi ko na mababago yun. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Ngayon lang ako nagkalakas ng loob. Pero Ruben, paano yung mga pinagsamahan natin? Ruben, kasal tayo. Kalimutan mo na yun. Tapos na. Umalis ka na. Katrina, pumasok ka na sa loob. Mahamog na masyado dito sa labas. Tara na. Sige, mahal. Sandali, Ruben. Kinakausap pa kita. Kausapin mo ako, pakiusap. Huwag mo naman ako tratuhin na parang wala akong halaga sa'yo. Malakas na bumagsak ang pintuan sa harap ng mukha ko at naiwan akong tulala sa labas ng gabing yun. Para bang biglang nang liit ang buong pagkatao ko. Sa isang iglap, dumagan sa akin ang lahat ng kahinaan ko bilang babae, bilang asawa, bilang ina. Sobrang galit ko noon, Sir Jupiter. Galit na hindi ko na makontrol hanggang sa hindi ko na alam kung ano ang mga susunod kong ginagawa. Basta ang natatandaan ko lang sa parehong gabing yun, patakbo kong pinuntahan ang kubo ni Kuya Erwin, ang albularyong kinatatakutan ng ilan at pinagtatawanan ng iba. Marami ang hindi naniniwala sa kakayahan niya, pero sa mga nakaranas na raw ng kanyang panggagamot, iisa lang ang sinasabi nila. Mataas ang antas ng kaalaman niya. Hindi lang sa halamang gamot, kundi pati sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang tao.
Erwin, pagbuksan mo ko ng pinto. Kailangan ko ng tulong mo. Carmela, hating gabi na. Anong ginagawa mo dito? Erwin, hindi ba't marami kang alam sa pagiging albularyo? Sabihin mo sa akin na matutulungan mo ako. Pakiusap, sabihin mo na kaya mo akong tulungan magigante. Sandali, Carmela. Pumasok ka muna. Masyado nang mahamog sa labas. Erwin, si Ruben, iniwanan niya ako. Iniwan niya kami ng anak niya at pinagpalit niya kami kay Katrina. Umupo ka muna, Carmela. Huminga ka ng malalim. Hindi maganda sa dibdib yung bigat ng emosyon mo. Hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Para biglang bumuhuan lahat eh. Sa isang araw lang lahat nawala. Yung asawa kong pinagkakatiwalaan ko. Yung ama ng anak ko, iniwan na lang kami bigla. Para sa babae na kilala lang yun ng ilang linggo. Si Katrina? Yung bagong salta sa baryo ba? Oo, Erwin. Ang babaeng yun. Hindi ko alam kung ano ginawa niya kay Ruben. Pero wala na siyang ibang nakikita kundi siya. Matagal na akong hindi gumagawa ng ganyang klaseng tulong, Carmela. Lalo na kung may kinalaman sa paghihiganti. Pero kaya mo, di ba? May naririnig ako mga kwento tungkol sa'yo na may mga tinulungan kang kagaya nun. Hindi ako lalapit kung may ibang paraan, Erwin. Pero wala na akong ibang kakapitan. Pakiusap, tulungan mo ako. Alam mo ba kung anong hinihingi ng kulam, Carmela? Hindi lang yan basta dasal o dahon. Kapalit niya ay kaluluwa, karma, at minsan, mas malaki pa ang kabayaran kaysa sa galit mo. Kahit ano pang kapalit, kahit ano, Erwin. Kung ano ang kailangan mong gawin, sige gawin mo. Basta bumalik sa akin si Ruben. Basta matigil ang kalandian ng babaeng yun. Hindi ko kaya mawala ang asawa ko eh. Ang anak namin, naaawa na ako sa kanya. Sobra-sobra na ang paghihirap niya para sa hindi buong pamilya, Erwin. Babayaran kita. Pagtatrabahuhan ko, ipaghilinis kita ng kubo araw-araw. Paglalaba, tulungan mo lang ako. Maawa ka sa akin. Mabigat ang galit mo, Carmela. At kung yan ang pipiliin mong daan, hindi mo na yan mauurungan. Kahit saan pa humantong, basta makuha kong hustisya, ang karapat dapat para sa pamilya ko, sa anak ko. Ang kulang ay hindi lang parusa. Isa rin itong sumpa. Sumpa hindi lang sa kanya kundi maging sa'yo. Araw-araw kailangan mong dalhin to sa konsensya mo, Carmela. At kapag nangyari, wala ka nang magagawa kundi pagsisihan na lang. Pero kung ganon, at buo na ang iyong pasya, kailangan ko ang pangalan ng babae. Buong pangalan kung alam mo. Katrina Santos. Hindi ko alam kung saan siya galing. Basta simula't dumating siya rito, maraming mga lalaki ang nahuhumaling sa kanya. Hindi ko lang inakala na pati asawa ko ay makukuha niya. Sige na, Carmela. Umuwi ka na muna ngayong gabi. Heto ang tsinelas, malamig na ang gabi. Hindi ka dapat naglalakad ng walang sapin sa paa. Ako na ang bahala. Ipahinga mo ang gabing ito. Lalo na't nararamdaman kong hindi magiging madali ang mga susunod na araw. Lumipas ang 3 araw at naging usap-usapan sa buong baryo ang biglaang pagkakasakit ni Katrina. Ayon sa mga chismis na narinig ko, tinubuan daw siya ng maraming sugat sa buong katawan. Makakati at tila hindi niya makayanan ng hapdi. Halos araw-araw na raw siyang sumisigaw sa sakit, lalo na kapag inaantakan ito. Sa mga sandaling yun, Sir Jupiter, doon ko unang nakilala ang isang bahagi ng sarili kong hindi ko pa kailanman natutuklasan. Dahil sa tuwing maririnig ko ang balita tungkol sa kanya, para bang napapatalon sa tuwa ang puso ko. At ang labi ko hindi ko mapigilang mapangisi.
Bea, anak. Nandito na si Mama. Oh, Carmela, maagap ka yata ngayon. Ubus na ba ang mga paninda mo? Oo ate. Ang dami ng tao sa sabungan kanina. Akala ko nga'y aabutin ako ng tanghali sa pagtitinda. Pero halos wala pang isang oras ubus na kaagad. Ganun ba? Ayos yan. Nakauwi ka na maaga at makakapagpahinga ka na rin kahit papaano. Oo nga pala, si Bea nasa barangay hall. Dinala siya ni Inay para sa libreng check-up. Dumaan dito kanina ang barangay tanod. Sabi may dumating daw na medical mission. Ay, salamat naman at nabutan nila. Teka lang. Baka sunduin ko na sila. Baka mahirapan si Inay sa pagtutulak ng wheelchair ni Bea. Mainit pa naman ngayon. Hindi na kailangan, Carmela. Kaya na pa sila umalis. Malamang pauwi na rin yun. Baka sa ilang saglit lang makita mo na sila sa kalsada. Kahit na ate, hindi na rin kasi bata si Inay. Alam mo naman na may rayuman na yon. Ayoko namang mapagod siya ng sobra. Sasalubungin ko na lang sila. Baka gusto rin ni Bea ng malamig na tubig pagka-uwi. Sandali lang, Carmela. Bakit ate? Ay, Carmela, matagal na kitang kapatid. Kilala kita. Pero ngayong mga araw, ibang kilos mo. Umamin ka nga sa akin. May kinalaman ka ba sa nangyari kay Katrina? Ha? Ano? Bakit mo naman naisip yan ate? Anong koneksyon ko kay Katrina? Sakit niya yun. Hindi ko yan problema. Carmela, nung isang gabi, nawawala ka sa kwarto mo. Akala ko na lang nagpunta ka sa likod bahay para magpahangin pero hindi ka na bumalik hanggang madaling araw. Tapos ngayon, may nakita akong tsinelas sa likod ng bahay. Kanino galing yun? Ate, bakit mo ba ako pinag-iisipan ng ganyan? Wala naman akong ginagawang masama. Ay, sana nga ay wala, Carmela. Dahil simula nung nabalita sa baryo ang nangyari kay Katrina, napapansin kong bumalik ang sigla mo. Carmela, huwag ka sana magpadala sa galit. Bakit ate? Mali bang maging masaya? Maling guminhawa ang pakiramdam ko kahit isang araw? Ilang gabi akong umiiyak dahil sa babaeng yon. Hindi mo ako masisisi ate kung masaya ako na nagdudusa siya ngayon. Kainis, ako pa ba ang masama? Dapat lang kay Katrina yun. Kulang pa nga yun sa lahat ng sakit na tiniis ko ngayon dahil sa kanya. Diretso akong naglakad papunta sa barangay hall para salubungin sina Bea at Inay. Pero habang nasa daan, natanaw ko ang isang maliit na bahay. Maganda ang pagkakayari, gawa sa kawayan. Makinis at makintab ang mga dingding, parang pinahiran ng barnis. Ngunit pagpatapat ko roon, biglang bumukas ang pinto. Lumabas si Ruben at sa bisig niya, si Katrina. Buhat-buhat niyang umiiyak at nagsisisigaw. Ang buong katawan niya ay puno ng sariwang sugat, namumula at halos habulin ng langaw. Wala ni isang bahagi ng makinis niyang balat ang nakaligtas, pati ang kanyang mukha, punong-puno ng sugat. At sa muling pagkakita ko roon, Sir Jupiter, bumalik ang satisfaction sa loob ko. Parang may bahagi sa akin ang muling subigla. Pero hindi nagtagal, nawala rin ang ngiti sa labi ko nang mapansin ko ang itsura ni Ruben. Ang takot, ang pag-aalala sa mga mata niya. Hindi ko na kaya. Sobrang sakit. Sandali lang, mahal. Dadalhin kita sa ospital. Manong, ano ba? Titingin ka lang ba dyan? Kunin mo yung gamit. Bilisan mo. Paandarin mo na tong tricycle. Kailangan na madala si Katrina sa ospital. Ruben? Sandali, Ruben! Ano ba, Carmela? Anong ginagawa mo dyan sa gitna ng kalsada? Umalis ka dyan. Nagmamadali kami. Napakakapal ng mukha mo para asikasuhin yung babae na yan. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo, Ruben? Kung mag-alala ka dyan sa kabit mo, parang mamamatay ka kung wala siya. Samantalang pag anak mo ang kailangan buhatin mo, kulang na lang magdabog ka. Pwede ba, Carmela? Huwag ngayon. Wala akong panahon sa mga drama mo. Kita mong nagmamadali yung tao. Haharang-harang ka pa dyan sa daan. Gusto mo ba talagang ipasagasa na kita? Naiirita na ako sa'yo. Ano bang ginagawa mo rito? Drama? Ito ba ang tingin mo sa sakit na nararamdaman ko?
sa lahat ng pinagdadaanan ko ngayon dahil sa'yo. Dahil sa lahat ng ginawa mo sa akin, Ruben. Anak mo ang naiwan mo. Tama na yan, Carmela! Hindi lahat ng bagay tungkol sa'yo! Talagang napakahayop mo, Ruben. Isinusumpa kita. Tandaan mo yan. Isinusumpa ko kayong dalawa ng kabit mo. Ipinapangako ko, lalala pa lalo ang kondisyon ni Katrina hanggang sa pandirihan mo na siya at kusa kang babalik sa akin. Sinusumpa ko yan, Ruben. Tandaan mo yan. Baliw ka na talaga. Alam mo bang kung alam ko lang na ganito ka, matagal na kitang iniwan. Sana noong pa lang. Umalis ka na dyan, Carmela. Kung ayaw mong ipasagasa talaga kita dito sa tricycle. Anak, ayos ka lang ba? Nay, nandito pala kayo. Opo, ayos lang po ako. Pasensya na't nagkataong napadaan lang ako rito. Anak, hindi mo kailangan magsinungaling. Nakita ko ang lahat. Narinig ko rin ang mga sinabi mo. Hindi mo kailangan magpanggap sa harap ko. Alam kong nasasaktan ka. Pasensya na po, Nay. Hindi ko po ginusto na marinig niyo yun. Pero minsan po kasi parang hindi na ako makahinga sa sakit. Alam ko, anak. Pero ang pot ay parang apoy. Kapag pinakawalan mo, baka pati ang sarili mo ay matupok. Hayaan mo na siya. Hayaan mo na ang Diyos na ang magdesisyon para sa kanila. Ang karma, anak, hindi mo kailangan pabilisin. Dumarating yan sa tamang oras. Tahan na. Opo, naiintindihan ko po, Nay. Kamusta na nga po pala ang check-up ni Bea? Ayos lang, anak. May mga gamot at vitamins na ibinigay sa atin. At saka tinuruan din ako ng mga paraan ng pag-exercise para sa katawan niya. Ganun po ba? Mabuti naman po. Salamat po, Nay, at dinala ninyo si Bea doon. Wala yun, anak. Kaya ikaw, huwag mo nang iniisip pa yun tungkol kay Ruben. Hayaan mo na siya sa gusto niyang gawin sa buhay niya. Hayaan mo na ang Diyos ang magbigay sa kanila ng karma. Nga po pala, Nay. Okay lang po ba kung mauna na kayong umuwi? May kailangan lang po akong puntahan. Ha? Saan naman? Basta po, andun naman po si Ate Carol sa bahay. Kita ko ay nakapagluto na siya. May kailangan lang po talaga akong asikasuhin. Ay siya, sige. Mag-iingat ka, ha? At saka huwag kang magpapagabi. Maghapunan tayo ng sabay-sabay. Opo, Nay. Bea, huwag magpapasaway kay Lola, ha? Sige na, anak. Aalis na muna si Mama. Mabilis lang ako. Sige po, Nay. Ingat po kayo pa uwi. Nakapikit ang mga mata ko. Tikom ang mga kamao habang naglalakad pabalik sa bundok kung saan naroon ang kubo ni Erwin. Sa bawat hakbang ramdam ko ang init ng galit na kumukulo sa dibdib ko, Sir Jupiter. Pero pagdating ko roon, para bang inaasahan na ni Erwin ang pagdating ko. Nakatayo po siya sa tapat ng kanyang kubo. Nakatitig sa akin na parang matagal na akong hinihintay. Kaya naman hindi na ako nagatubiling sabihin ang pakay ko. Erwin, Carmela, wag mo nang ituloy kung ano man yung binabalak mo. Tama na. Sapat na yung ginawa ko kay Katrina. Huwag ka nang humiling ng mas malala pa doon. pero sobrang sakit, Erwin. Sobrang sakit sa akin makita si Ruben na nag-aalala na hindi mapakali sa kalagayan ng babaeng yun. Puro galit ang dahilan mo, Carmela. Wala ka nang ibang iniisip kundi paghihiganti. Pero hindi ka nito ililigtas kapag lumala na ang sitwasyon. Sinunod na kita sa una mong hiling dahil naiintindihan ko ang sakit ng mawalan. Tama ka, wala akong pamilya, pero pinangarap kong magkaroon. At kung ang mahal kong babae ang makakaranas ng ganyan sakit, baka hindi ko rin siya pipigilang maghiganti. Pero tama na, mapapahamak ka lang, Carmela. Pero Erwin, ano ba dapat kong gawin? Pabayaan na lang sila? Ha? Napakahirap gawin nun. Parang nababaliwala lahat ng paghihirap ko para sa pamilya namin. Bakit ganito? Kung sino pa yung iniwan, siya pa yung kailangang magtimpe. Erwin, galit ako.
Galit na galit ako. Pati ba naman ikaw, ipagkakait mo pa sa akin yon? Alam ko wala akong pera may bibigay sa'yo. Pero Erwin, pakiusap naman. Hindi pera ang dahilan kung bakit ayaw kong ituloy, Carmela. Kilala ako sa baryong ito bilang manggagamot na hindi nagpapabayad. Totoo ang sinasabi ko sa'yo. Ikaw ang iniisip ko, ang kalagayan mo. Pero hindi naman yan ang kailangan ko eh. Alam mo, sana hindi na lang ako lumapit sa'yo sa una pa lang. Dahil naawa ka lang pala sa akin eh. At hindi mo naman talaga ako gustong tulungan. Kung hindi mo ko tutulungan ngayon, ha? Hahanap ako ng ibang albularyo na makakatulong sa akin. Teka sandali, Carmela! Umuwi ako ng araw na yon na bigo at galit. Sa tuwing umaandar sa isipan ko ang itsura ni Ruben habang nag-aalala kay Katrina, hindi ko maiwasang balikan ang buhay naming mag-asawa. Pilit kong hinahanap sa alaala kung kailan ko ba siya nakita na ganoon din ng pag-aalala para sa anak namin. Pero Sir Jupiter, imbis na awa o pag-aalaga, ang naaalala ko kadalasan ay galit, paninigaw at pagkayamot. At doon ko na unti-unting naisip, baka nga nagbubulag-bulagan lang ako noon pa man. Baka matagal na akong niluloko ng puso ko. Lumipas na ang ilang araw mula noong nangyari yun, Sir Jupiter. Pauwi na sana ako noon mula sa pagtitinda ng bibingka nang bigla akong salubungin ng ate ko. Carmela! Carmela! Saan ka ba galing? Kanina pa ako naglilibot sa baryo, hindi kita makita. Bakit ate? Nagpaalam naman ako kay inay. May problema ba? Si Bea, Carmela. Inaatake na naman. Bigla na lang nanigas habang kumakain tapos tumirik na ang mga mata. Ano? Diyos ko! Bea! Anak! Naririnig mo ba si Mama? Diyos ko, anak, hindi ko alam na bigla na lang siyang nagkaganyan. May mali ba sa pinakain ko? Mali ba ang pwesto niya? Hindi, inay. Wala po kayong kasalanan. Epekto po ito ng sakit niya. Tahan na po. Ate Carol, pakikuha ang damit ni Bea sa ibabaw ng aparador. Pati na rin yung maliit na lata sa tabi. Dadalhin natin siya sa ospital. Sige, Carmela, sandali lang. Teka, Carmela. Saan galing ang perang ito sa lata? Sasapat ba ito sa pang-ospital ni Bea? Inipon ko yan galing sa pinagsamang kita namin ni Ruben. Hindi ko lang alam kung sasapat, pero gagawa ko ng paraan sa kulang. Ang importante, madala natin siya ngayon. Sige, sandali mga anak, lalabas na ako. Tatawag ako ng tricycle. Sige po, Nay. Salamat po. Carmela! Carmela! Ruben? Salamat naman at bumalik ka, Ruben. Ang anak natin, kailangan nating madala sa ospital. Sabihin mo nga sa akin, Carmela, may kinalaman ka ba sa nangyayari kay Katrina? Lalo na siyang lumalala ngayon. Nabubulok na ang ilang parte ng katawan niya. Walang mahanap na dahilan ng ospital sa nangyayari. Ano bang ginawa mo sa kanya, Carmela? Talaga bang hindi mo kami titigilan? Ano ba, Ruben? Wala ka na ba talagang pinipiling oras? Hindi mo ba nakikita ang kalagayan ng anak mo ngayon? Huwag kang makialam. Ang pagsabihan mo, itong kapatid mong nababaliw na. Ruben, pumunta ka ba rito para lang sabihin yan? Tingnan mo si Bea. Hindi mo ba nakikita ang kalagayan ng anak mo ngayon? Pwede ba, huwag mong ipamukha sa amin, lalo na sa anak mo, ang pag-aalala mo dyan sa kabit mo. Kahit man lang sa harap ng anak natin. Ang mabuti pa, samahan mo ako dahil kailangan natin siyang madala sa ospital. Hindi. Akin na yung Carol. Akin na yung pera. Ano? Ruben, wag! Pampagamot yan sa anak natin! Wala akong pakialam. Galing sa pera ko ang mga yan, hindi ba? Akala mo hindi ko alam na nagtatago ka ng pera sa akin? Ngayon, hiwalay na tayo. Kaya akin na to! Wag, Ruben! Wala akong pampa-hospital kay Bea pag kinuha mo yan! Ruben naman, maawa ka sa anak mo! Ano ba? Bitiwan mo ako, Carmela. Sinabi ng tapos na ang responsibilidad ko sa inyong dalawa. Ayoko na.
Kailangan ko rin ng pera ngayon. Ayop ka talaga, Ruben. Ang pera na para sa anak mo, gagamitin mo para sa kabit mong yan. Oo, malala na si Katrina ngayon. Kailangan niya ako. At ikaw, Walang hiya ka, Ruben. Pagsisisihan mo ang ginawa mo sa amin ng anak ko. wala akong pakialam kung anong isipin mo. Tama na yan, Carmela. Umalis na siya. Si Bea ang kailangan nating asikasuhin ngayon. Pero wala na akong pera. Pampa-hospital, ate. Gagawa tayo ng paraan. Bakit ba nangyayari sa akin to? Anak, Bea. Tiisin mo lang ha. Sandali lang. Anong gagawin mo, Carmela? Ate, tawagin mo si inay. Kay Erwin na natin dadalhin si Bea. Kay Erwin? Teka, anong malay niyan sa sakit ni Bea? Magaling namang gagamot si Erwin, ate. Paano mo nasabi? Teka, Carmela, huwag mo sabing lumapit ka sa lalaking yun. Wala nang oras para pagtalunan pa natin to, ate. Halika na. Kailangan na nating madala si Bea sa kanya. Buhat ko ang anak ko habang pakyat kami sa bundok kung saan naroon ang kubo ni Kuya Erwin. Hindi na namin isinakay si Bea sa wheelchair dahil mas mahihirapan lang kami sa matarik at makipot na daan. Pagdating namin doon, laking gulat ni Erwin. Agad niya kaming sinalubong, halatang nag-aalala sa nakita niyang kalagayan ng anak ko. Carmela, anong nangyari? Teka, akin na ang bata. Dito sa loob. Hindi na nagtanong pa ng marami si Erwin. Pagkababa niya kay Bea sa higaan, agad niya itong tiningnan at sinuri ang kalagayan. Para akong kinapos ng hininga, Sir Jupiter, habang pinagmamasdan ko ang anak kong nasa ganoong kalagayan. Ang hapdi sa dibdib ko'y parang hindi ko na kayang tiisin. Ayokong makitang nahihirapan siya, pero sa mga oras na yun, para akong wala nang magawa, kundi umasa. Nagpapahinga na si Bea. Huwag ka na masyadong mag-alala, Carmela. Magiging maayos din ang pakiramdam niya pagbangon. Ang inay mo at ang iyong ate nakatulog na rin katabi ni Bea. Mukhang pagod na pagod sa haba ng tinakbo ninyo papunta rito. Ikaw, bakit hindi ka muna magpahinga? Masyadong malamig dito sa labas. Mahamog na rin ang gabi. Salamat, Erwin. Pero hindi ko lang lubos maisip ang lahat ng nangyayari sa buhay ko ngayon. Mahal na mahal ko ang anak ko at lahat gagawin ko para mabigyan siya ng masayang pamilya. Ayoko kasing maramdaman niya na sinukuan siya ng taong dapat niyang sandalan sa buhay. Hindi naman niya kasalanan na ipinanganak siya na mayroong kapansanan. Kaya sana, kahit isang buo at mapagmahal na pamilya, maibigay ko man lang sa kanya. Pero hindi ko alam, Erwin. Alam mo, Carmela, madalas, ang bagay na kinatatakutan natin, yun ang ibinibigay sa atin ng Diyos bilang pagsubok para mapatunayan na malakas tayo. Hindi pa naman ako malakas eh. Sa totoo lang, pakiramdam ko, bibigay na ako. Punong-puno ng dibdib ko ng galit. Kanina, sumugod si Ruben. Kahit naghihingalo na si Bea sa harapan niya, si Katrina pa rin ang bukang bibig niya. Naiintindihan ko kung lalo pang lumalim ang galit sa puso mo ngayon, Carmela. At gusto ko lang ipaalam sa iyo na handa na akong tumulong. Kahit ano pa ang gusto mong gawin. Ayoko sanang gawin ito. Kaso may kutob akong lalapit ka sa ibang albularyo. Pero Carmela, karamihan sa mga albularyong sumusubok sa ganitong gawa, hindi bihasa. Kapag nalabanan ni Katrina ang kulam na nasa kanya, sa iyo ito babalik. Pero sinisiguro ko sa iyo, hindi ko hahayaang mangyari yon. Inihanda ko na rin ang iba pang mga sangkap para masiguro na hindi kayo mapapahamak ni Bea.
Salamat, Erwin. Ang gusto ko lang naman ay hindi nila maranasan ang sarap ng buhay habang kami ng anak ko ay nagdurusa. Pero siguro tama na to. Para kasing lalo lamang bumibigat ang dibdib ko sa mga nangyayari. Yung akala ko na nakakaganti ako. Parang ako rin na nagiging dahilan ng mga masamang nangyayari sa buhay ko. Naiintindihan ko. At masaya ako na mas pinipili mo na ngayon ang tama, Carmela. Kinabukasan, umuwi kami sa bahay. Pinilit ko na rin isantabi muna ang problema at pagtuunan ng pansin si Bea at ang aking paghahanap buhay. Pero ang akala ko'y tapos ng mga pagsubok, nagsisimula pa lamang pala. Ate, ano yun? Bakit may pulis dito? Kanina doon sa kabilang kanto may nakita rin ako. Ay, hindi mo pa ba nababalitaan? Ang alin? Si Mang Inggol daw, patay na. Natagpuan sa kanto na yon, walang ulo at wakwakan dyan. Ang sabi pa, wala na ring laman loob. Ano? Sino naman ang gagawa nun? Grabe, wala nang awa kahit sa matanda. Ang balita ko pa nga, 4 sila natagpo ang patay kanina umaga. Mukhang iisa lang ang salarin kasi pare-parehas ang itsura ng pagkapatay pero magkakahiwalay ng lugar. Diyos ko, ano ba naman nangyayari sa baryo natin? Hindi ko nga rin alam. Ang liit-liit na nga ng baryong to, may ganito pang klaseng krimen. Ay Diyos ko, nakakatakot. Ay, huwag na lang tayong dumaan dyan, ate. Dito na tayo sa kabilang daan. Ayoko nang makita ang bangkay. Sige, halika na. Mabuti na lang rin at kahit papaano naubos ang paninda natin. Nakakatakot na rin kasi magpaabot ng gabi sa daan ngayon. Kaya nga. Nga pala Carmela, alam mo ba, maayos na raw ang lagay ni Katrina? Ang bilis nga Kahapon lang, sobrang lala na. Inuud na nga daw, sabi ng mga kapitbahay natin. Pero kaninang umaga, lumabas daw sa bahay nila, ayos na raw. Ni peklat, wala. Ha? Sigurado ka ba, ate? Oo, nakita ko nga kanina sa palengke. Makinis na ulit. Parang walang nangyari. Oh, nandito na pala tayo. Tama-tama, itong 4 na puto na natira. Gawin na natin panghimagas pagkatapos ng maghapunan. Inay? Anong ginagawa ng babae yan dito? Katrina, anong ginagawa mo rito? Ay nako, bukas ang pinto kanina. Nakalingat lang ako saglit. Nandito na ang babaeng yan sa loob. Ilang beses ko nang pinalayas. Hindi kumikibo. Parang tuod lang na nakaupo. Ay, Huwag kayo mag-alala. Hindi naman ako naparito para manggulo. Sadyang inantay ko lang talaga si Carmela. Kasi gusto kong personal na ibigay sa kanya to. Ano naman yan? Nagluto kasi kami ni Ruben. Simple lang na handa para sa mabilis kong paggaling. Hindi ko kailangan ng handa nyo. Ano ba talagang pakay mo rito? Wala naman. Gusto lang kita makita. Tsk, ibang klase ka rin ano? Matapos mong agawin ang asawa ng kapatid ko, pupunta ka pa rito para magbigay ng pagkain? Anong akala mo sa amin? Masaya kami na gumaling ka pa? Sana nga natuluyan ka na Mukhang tama nga ako. Hindi pala kayo masaya na gumaling ang isa sa mga kabaryo ninyo. Kung iisipin, ano pa bang dapat kong asahan kung isa sa mga taga rito ang may kinalaman sa nangyari sa akin? Aba, at nambibintang ka pa? Alam mo, karma lang yan sa kakatihan mo. Kaya pwede ba, umalis ka na bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo? At pwede ba huwag mong ginugulong kapatid ko. Kung si Ruben lang ang pakay mo, di sa'yo na siya. Isaksak mo sa matris mo. Layas! Ay, siya. Aalis na nga ako. Baka ma-high blood pa ang kapatid mo sa akin, Carmela. Nga pala, masarap yung luto kong pansit. May nakabuko din akong cake sa ibabaw para naman makatikim ng masarap ang anak mo. hoy babae! Ano akala mo sa amin? Hindi namin kayang ibigay kay Bea yan. Aba, masyado kang matabil, Katrina. Lumayas ka na nga rito at huwag ka nang bumalik. Ay, nako, ang high blood nyo naman. Oo na, aalis na ako. Anak, Carmela, ayos ka lang ba? Inay, ate, masama ang kutob ko. May pakiramdam akong may dahilan kung bakit siya pumunta rito. Aba,
Bakit naman? Ano pa bang pakay niya bukod sa Mang Ines? Wala ka namang ginagawang masama sa kanya, anak. Siya pa nga ang agaw ng asawa mo eh. Basta inay, iba ang pakiramdam ko. Tao po. Erwin, anong ginagawa mo rito? Magandang araw sa inyo. Gusto sana kitang makausap, Carmela. Ha? Teka, sandali, ilalabas ako. Ate, inay,